Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang mahiwagang gansa. Noong unang panahon, sa isang tahimik at malayong nayon, may isang pamilyang binubuo ng 3 magkakapatid. Sila ay si Jack, Leo at Peter. Ang panganay na si Jack ay isang panadero. Kaya niyang maghurno ng pinakamasarap na tinapay at kakanin sa lahat. At ang mga tao mula sa iba't ibang nayon ay dumadayo para rito. Si Leo ang pangalawang kapatid. At siya ay isang guro. Siya ay sadyang matalino at mahal na mahal siya ng mga tinuturuan niyang mga bata. Si Peter naman ang bunso. Ngunit wala naman siyang mga talento kung saan siya ay kilala. Siya ay isang mabait at matulungin na bata. Ngunit nalulungkot siya kapag nakikitang nagtatrabaho ang kanyang mga kapatid. Ang mga kapatid niya ay naging malupit sa kanya. Palagi siyang tinutukso at kinukutya. Dahil iniisip nila na mas importante sila kaysa kay Peter. Ni minsan ay hindi sila naging mabait sa kanya. Ano ito? Yan ay sopas, kuya. Ginawa ko yung alam kong gusto mo. Sopas? Ngayon lang ako nakakita ng nagtutubig na sopas. At talagang hindi ko gusto ito. Ang aking pinaghirapang tinapay na nasayang dito sa maalat na tubig na may sibuyas. Itabi mo na ito para mo ng awa. Si Jack ang pinakamagaling na panadero dito. At ako ay kahanga-hangang guro. At alam niyo na yun. Kaya ikaw, ano nga ulit ang kaya mong gawin? Kaya kong, Hindi ka man nang makapaghanda ng totoong sopas. Kapatid ka nga ba talaga namin? Basta alis na ako. Peter, linisin mo tong basurang ihinain mo sa hapag. Ano? Teka lang, paano naman yung… Kung gusto mo, ubusin mo to ng mag-isa, aking hangal at walang kwentang kapatid. Ang kawawang si Peter ay labis na nasaktan. Ngunit umupo na lang siya at hindi na nagsalita. Kinabukasan, pumunta sa kagubatan si Peter at naupo doon ng tahimik. Iniisip niya ang kanyang buhay at kung gaano kalupit ang mga kapatid niya. Anong gagawin ko? Napakagaling ng parehong kapatid ko sa propesyon nila. Wala ba talagang makikinabang sa akin? Ikaw na bata ka, anong inaatu-atungal mo dyan? Lumapit ang matandang lalaki kay Peter at bahagyang dumaing habang umupo at tumabi sa kanya. Anong inirereklamo mo napakabata mo pa? Ito ay, hindi naman importante. Nag-iisip lang po gamit ang bibig ko. Pwes, kung hindi importante ang sayo, makinig ka sa mga problema ko. Marami akong ikinarereklamo sa buhay. Ho? Tulad ng ano? Tulad ng panaderong si Jack. Napakabanong panadero. Ang tigas ng mga tinapay at ang sama ng amoy para kung inaamoy ang sarili kong mga paa. Sigurado hindi po niya tinapay yun. Natikman ko na ang mga tinapay niya. At konti na lang ay kalasan na nila ang matatamis na kakanin. Kung ganon, may isa pa akong sasabihin. Mayroon akong gurong nakausap kahapon lang. Akala ko ay magiging matalino siya. Pero napakapurol din pala ng isip niya. Naaawa ako sa mga batang tinuturuan niya. Ano nga ulit ang pangalan nun? Oo. Ang pangalan niya ay Leo. Leo? Sa alam ko, siya ang pinakamahusay na guro dito. Mahal na mahal po siya ng mga estudyante niya. Sa tingin ko po ay talagang nagkakamali kayo. Sadyang nakakatawa. Ang sama ng trato sa iyo ng iyong mga kapatid, ngunit wala kang balak magsalita ng masama tungkol sa kahit sino sa kanila. Opo, sila po'y aking mga… Teka, paano niyo po nalaman ng mga kapatid ko sila? Sa sandaling yun, ang madaing na matandang lalaki ay naging isang magandang diwata na may boses na singlinaw ng kristal. Sino ka? Ako ang diwata ng mga pusong mabait. Maraming beses na kitang nakita. At napansin ko kung gaano ka kabait kahit sa mga taong minamaliit ka. Alam niyo pala kahit dati pa? Siyempre naman alam ko. Peter, hayaan mong tulungan kita. Malaki at malawak ang mundo. At kung hindi ka maligaya dito, ba't di ka umalis sa inyo at humanap ng totoong para sa'yo? Pero saan naman ako pupunta? At anong gagawin ko? Ako ang magsasabi niyan sa'yo.
Sa simula ng iyong paglalakbay, may makikita kang lalaking natutulog na mahimbing sa ilalim ng puno. May isang napakagandang puting gansang nakatali sa kanya na kailangan mong kalagan at dalhin kasama mo. Masayang kasama yon sa aking paglalakbay. Hindi lang masaya, ngunit mahiwaga ito. Pag may nakakita dito, gugustuhin nilang hawakan ng maganda at malambot itong balahibo. At pag hawak nila, sumigaw ka ng, kumapit ka, munting gansa, at didikit sila dito. At kapag marami ng taong nadikit, kasama silang lahat, kailangan nyo magtungo sa palasyo. Doon, makikita mo ang tanging nakatakda para sa'yo. Bakit ako yung inaatasan mo na gumawa ng kakatuwang bagay na to? Malalaman mo sa takdang panahon. Tandaan mo, gawin mo lahat ng sinabi ko. At pagtapos ka na, sabihin mo sa gansa, pakawalan mo sila, magandang gansa. At makakalaya na silang lahat. Paalam mo na, Sweet Peter. Ikinumpas ng diwata ang kanyang baston at nawala ng parang bula. Gumagabi na ngayon at si Peter ay nagmadali pa uwi para magluto bago makauwi ang mga kapatid niya. Maagang maaga kinabukasan, umalis si Peter at siniguradong hindi magigising ang mga kapatid niya. Naglakad siya ng matagal at nagsimulang tumaas ang araw. Sa kanyang paglalakad, tulad ng sabi ng diwata, may nakita siyang isang malaking lalaking natutulog sa ilalim ng puno. At doon, nakatali sa tabi niya, ang pinakamagandang gansa na nakita ni Peter sa buong buhay niya. Ang himbing ng tulog ng lalaking to. Madali ko lang makukuha ang gansang to. Pagkatapos nito, kinalagan niya ito at mabilis at tahimik na kinuha ang gansa. Di naglaon, umabot siya sa isang kaharian. Doon ay bitbit niya ang gansa sa paglalakad. Nakatingin sa mga kahanga-hangang mga bagay sa paligid niya. Sa kanyang paglalakad, may nakita siyang isang lalaking nakatitig sa gansa. Uy, bata! Napakaganda naman ang gansa na yan. Pwede ko bang hawakan? Syempre naman. Sigit himasin mo lang siya. Hinawakan nga ng lalaki ang gansa at masayang hinimas-himas ito. Kumapit ka, munting gansa! At pagkatapos noon, hindi matanggal ng lalaki ang kamay sa gansa. Hindi niya maialis ang kamay niya kahit ano ang kanyang gawin dito. Bakit di ko maalis ang kamay ko sa gansa? Ba't di ako makakalag dito? Ito ba ay salamangka? Tulungan niyo ako! Ngumiti lang si Peter sa lalaki at ipinagpatuloy ang paglalakad. Ang lalaki ay sumisigaw ng tulong at nagsimulang tumingin ng mga taong bayan. Isa doon ay isang tagalinis ng tsimenea. Nakita niya ang lalaking nakahawak sa gansa at sinubukang tumulong. Tulong! Para niyo nang hawa! Kalagan niyo ako! Heto! Hawakan mo ang kamay ko! Hihilahin kita! At sa minutong nakita ni Peter yon, sumigaw si Peter ng, Kumapit ka, munting gansa! At ngayon, ang tagalinis ng tsimenea ay di na rin matanggal ang kamay sa nagngangalit na lalaki. Naku, ano ba to? Bitiwan mo ako! Sinabi ng bitiwan mo ako ngayon din! Aray! Tigilan mong paghampas sa akin ng walis na yan! Magkasama silang lahat na naglakad, nakakabit sa isa't isa. Nakita ito ng mga tao at nagsimulang tumawa ng malakas sa kanilang nakita. Sa kanilang daan, may nakita silang payaso na nasa unicycle. Nakakita na ako ng mga sanggol na elepanteng nakakabit sa mga buntot ng nanay nila! Bakit niyo sila ginagaya? Pigilan mong pagtawa dyan at tulungan mo kami rito! Pagkalapat ng kanyang kamay, muling sumigaw si Peter. Kumapit ka, munting gansa! Bitawan niyo ako, kundi mahuhulog ako! Hindi kaya ako nakakapit sa'yo! Sinungaling! Niloko mo ako! Bitawan mo ako ngayon din! Hindi! Natawa ang lahat ng nakakita sa linya ng mga taong nakakapit sa buntot ng isang gansa. Magkakasama silang naglakad patungo doon sa palasyo. Malapit-lapit na ako sa palasyo. Pero hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko rito. Sa oras na yon, isang napakagandang gintong karwahe ang dumaan malapit sa kanila. Sa loob ng karwahe ay nakasakay ang pinakamamahal na si Princess Leia. Napakaganda at napakarikit niyang dalaga. Ngunit tumigil siyang ngumiti o tumawa simula nung pumanaw ang kanyang ina. Ngunit nang makita niya ang mga taong magkakadikit sa isang kakaiba at kakatuwang paraan at di makakalas mula sa buntot ng isang gansa, di niya naiwasang matawa ng malakas. Ay, ano ba ito?
Ano itong kakatuwang bagay na nakikita ko? Narinig ng hari ang balita na tumawa ang kanyang prinsesa at ipinatawag ang mga taong nagpatawa sa kanya. Nung pumasok sila at nakita din niya ang mga ito, dumagundong ang tawa ng hari. Ito na ang pinaka-nakakatuwang bagay na nakita ko sa buong buhay ko! Si Peter ay naaaliw sa lahat ng ito. Tinignan niyang muli ang mga galit at nalilitong mga tao na nasangkot sa gulong ito at nakonsensya na siya rito. Kailangan ko na siguro silang pakawalan. Pakawalan mo sila, magandang gansa. At pagkasabi niya nito, sabay-sabay nakawala ang mga taong nakakabit sa gansa. Nakaramdam sila ng ginhawa, ngunit nangibabaw pa rin ng takot kaya tumakbo sila palabas ng palasyo, sumisigaw at humihiyaw. Ikaw pala ang lalaking nagpatawa sa aking prinsesa. Napakasaya kong marinig ulit ang kanyang magandang boses pagkatapos ng napakaraming taon. Di sapat ang pasasalamat ko sa iyo. Ikinalulugod ko po, magiting na hari. Ay nako! Napakaganda naman ang gansa na yan. Para itong ginawa mula sa niebe. Pwede ko bang hawakan? Siyempre po, mahal na prinsesa. At sa kanyang paghawak, napatingin siya kay Peter at naisip kung gaano kagandang lalaki si Peter. Ikaw, binata, may gusto ka ba bilang pabuya kapalit sa pagpapangiti sa aking prinsesa? Iyong kamahalan, wala po akong ibang hihilingin kundi pakasalan ang inyong magandang anak. Pag tumatawa siya, ang boses niya ay parang mga kampanang tumutunog. Ganun ba? Hindi ako sigurado tungkol sa... Ama! Gusto ko rin po siyang pakasalan. Dahil siya lang ang lalaking nagpatawa ng ganun sa akin. Kaya, kinabukasan, si Princess Leia at si Peter ay ikinasal sa isang malaki at engranding seremonya. Leia, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Ang ngiti mo ang nagliliwanag sa aking buong mundo. Pangako kong palagi kang pasasayahin at pangingitiin, mahal ko. Oh, mahal na mahal kita, Peter. At pagkatapos, masaya silang namuhay magkasama at napagtanto ni Peter na hindi niya kinailangan na maging importante para makagawa ng malalaking bagay. Nalaman niya na ang pagiging totoo sa sarili ay hindi lamang kaligayahan, kundi kaligayahan din ng lahat ng mga tao na malapit sa kanya.